Eugenio Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario, Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Pastor, Pastor Junior, Basilica and Laureano, Adoracion, Marcelo, Remedios, Celso, Eulalio, Pio Estrella, Marshall, Regino, Adela, Maria Maceda, Salvador Agacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Rolando, Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelio, Jomar Drenyola, at Aldrich J. Duico, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan, para sa lahat ng kaluluwa alay ni Grace Beno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mangmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong puting paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Panginoon, sa piging sariwai, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwai, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwai, pagliligtas niya sa atin. Sama-sama nating sariwain at ipagdiwang ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, mapakinggan natin ang katuruan ni Jesus na huwag labanan ng kasamaan ang kasamaan. Sa mga pagkakataong tayo ay natuksong maghiganti sa mga masamang bagay na nangyari sa atin dahil ng ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng pagpapatawad at ng awa. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ang makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami may mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat
ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, ngunit hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito, "Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari." Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganitong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Tayo pong lahat. Panginooy, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, poon, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Tugon, Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Dugon, Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Tugon,
Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuhang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang daladala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon ang sinaunang kautosang Hudyo tungkol sa paghiganti. Ito yung tinatawag na lex taliones or the law of talion. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ano po ang ibig sabihin itong ganitong kautosan? Ito pong kautosang ito ay nagsasaad na kung anumang masamang ginawa sa iyo ng iyong kapwa, meron kang karapatang gawin din ito sa kanya bilang paghihiganti. Ito yung sense of justice noong panahong iyon. Halimbawa ay inagaw ang iyong lupain, pwede mo ring agawin ang kanyang lupain. Katulad sa unang pagbasa sa kwento ni Ahab, sa unang pagbasa. O kaya naman ay ninakawan ka, pwede mo ring pagnakawan. Pinatay ang mahal mo sa buhay, pwede mo ring patayin ang mahal mo sa buhay, ang mahal niya sa buhay. Kaya nga, ito ay nagiging cycle, nagiging cycle ng karahasan. Subalit, nung dumating ang ating Panginoon, dahil siya ang fulfillment, ang kaganapan ng batas, at ang interpreter ng lahat ng kautosan, binigyan niya ng mas malalim na kahulugan ang kautosang ito. Dahil ang law of talion is a law of violence. At ang ibinigay na batas ng ating Panginoon o kautusan ay the law of non-violence. Ang batas ng kawalang karahasan. Sinabi niya, kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi, iharap mo pa ang kabila. But we do not take it literally. O kapag kinuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon dito ay hindi natin pwedeng suklian ng karahasan ang anumang karahasang ginawa sa atin ng ating kapwa. Sapagkat kailanman ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng isa pang pagkakamali. May karapatang magturo si Jesus sa atin ng ganito,
Dahil ang krus, ang pinakadakilang simbolo ng law of non-violence. Kahit ano ang ginawa sa kanya, siya ay hinagupit, nilurhan, pinagtawanan, pinagpasa ng krus, ipinako sa krus, walang pagtutol na ginawa ang ating Panginoon. Jesus did not just teach the law of nonviolence. Jesus lived the law of nonviolence. Hindi na lang itinuro, kundi isinabuhay pa niya ang kautosang ito. Dahil malinaw sa ating Panginoon na ang karahasan ay magbubunga lamang ng karahasan. Violence begets violence. At ang pinakamainam na panlaban sa karahasan ay hindi karahasan, kundi kabutihan. Tayo bilang tao, humans as we are, natutokso rin tayo na kapag kung ano yung ginawa sa atin, agad tayong bumabawi. Gusto natin makaganti, gusto natin makabawi. Subalit kapag ganito ang ating kaisipan, patuloy lang nating pinagpapatuloy ang siglo ng karahasan. Pero kapag sinubukan nating basagin ang siglo ng ang karahasan, ito'y matitigil at matatapos sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagsumikap na mas patuloy na magpakabuti. Sabi nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. And that's the best approach to violence. Pinatunayan ito ng maraming tao sa kasaysayan. Pinatunayan ito ni Mahatma Gandhi. Pinatunayan ito ng EDSA Revolution 1. Non-violence, the law of non-violence. Kaya nga po, mga kapatid, sa tuwing tayo'y natutokso na maghiganti, lumaban sa mga nakagawa sa atin ng kasamaan, let us look at the cross. Let us look at Jesus para maging lakas at inspirasyon natin upang kahit na may mga masamang nangyayari sa ating paligid, patuloy pa rin tayong makagawa ng kabutihan. Dahil muli, hindi maiitama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. At hindi magkakaroon ng kapayapaan kung ang itutugon natin sa karahasan ay karahasan. Amen. Napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa kapwa. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga pinaging manhid na ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay, pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikanalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatagi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa po namin ngayon, Ama, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Buong pananalig po nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanayahang makibahagi sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa ng tanang naritong nakikipagniwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kataway ingata at pagpalain ka na isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag Kanyang pagkalingat habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Humayon at ipahayag Kanyang pagkalingat habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.